Isang tahimik na umaga noong ika-19 ng Hunyo taong 1971 sa maliit na baryo ng Manili sa bayan ng Carmen, North Cotabato. Sa loob ng isang masjid, nagsama-sama ang mga Muslim, mga babae, matatanda at mga bata para sa isang panalangin. Akala nila isa lamang itong karaniwang araw ng pananampalataya. Hindi nila alam ito na pala ang kanilang huling dasal. Walang anumang babala, biglang pinasok ng mga armadong kalalakihan ang moske at pinagbabaril ang mga naroroon. Sa loob ng ilang minuto, tumambad ang higit 70 katao na wala ng buhay at nakahandusay sa loob ng banal na lugar. Ang iba'y pinasabugan pa ng granada. Ang masjid na simbolo ng kapayapaan at pananampalataya ay naging silid patayang basang-basa sa dugo. Ayon sa mga ulat at mga nakaligtas, ang mga salarin ay di umano'y ang grupo ng mga ilaga o armadong grupong konektado sa mga paramilitary forces sa gitna ng tensyong umiinit sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyanong komunidad sa lugar. Hindi kailanman nagkaroon ng hustisya para sa mga biktima. Wala ni isa mang opisyal ang naparusahan. Ang masakit pa, ang kalunos-lunos na pagpatay na ito ay tila nakalimutan na sa kasaysayan. Hindi binigyan ng sapat na espasyo sa mga libro ni hindi tinuro sa mga eskwelahan. Pero si Feliciano Lucas o mas kilala bilang si Commander Toothpick ang di umano'y iniuugnay na maraming Moro sa Manili Massacre. Siya ang kilalang leader ng Ilaga, isang brutal na paramilitary group na aktibo sa Mindanao noong dekada 70. May mga nagsabing sumuko si Commander Toothpick kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ngunit hindi bilang kriminal kundi bilang bahagi ng peace efforts o anti-communist campaign ng rehimeng Marcos. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ang Manili Massacre ay nanatiling bukas na sugat para sa mga pamilyang naiwan at sa buong komunidad ng Muslim sa Mindanao.